Tingin kayo, tingin. Tingin kayo dito. Parang hindi ko nakunan kanina. Ulit natin mami, vlog, parang hindi ko nakunan. kahit wala sindi, kahit nagbulan na. Edit ko na lang. Pastor, kain na rin po. Presentation. Alino! Oh! Nay! Oh! Po si Kuya Bakit. Wala na po mga boss. Basta po Bernard Fortunado. Parang pa natin ang Panginoon. Parang Bulaga. Ayan, magandang hapon po. Ganda naman po papakilala pa. Parang ako'y... Okay, so... Ay, nakipat. Galing ah. Parang nahahawa ko sa inyong dalawa na bati. Nakakapayak. Ayan na. Nakakapayak at dahil birthday niya na ngayon. Ayan, nakakapayak sa galak. Okay, so magandang hapon po sa ating lahat. Hapon po natin patuloy na ikaos ang pagdiriwan ng kaarawan ni Yana ay nais po muna ng Diyos na tayo ay sabi nga ay ma-inspire ano po ng kanyang mga salita. Okay, maganda po yung sinasabi sa aklat ng Ecclesiastes. Bago po natin bago po natin ituloy ang pagdiriwang ng kaarawan. Gusto ko na pong basahin at bigyan natin ng emphasis kung ano po yung sinasabi dito. Sapat po ng Ecclesiastes, maganda po yung sinasabi. Ano? Ito po medyo, hindi na ako nakapag-prepare ng Tagalog na Bible. So basahin ko na lang sa English. Sabi po dito, to everything there is a season and a time to be focused under the heaven. A time to be born and a time to die, a time to plant and a time to pluck up and which is planted. So maganda po yung sinasabi. Ano, sa bawat panahon daw ay mayroon sa bawat bahagi ng ating buhay ay mayroon daw panahon. Ano, mayroon kapanahunan. Yan, sa lahat ng bagay ay mayroon kapanahunan. At sa lahat ng mga bagay na ito ay mayroong layunin ang Diyos. Ayan. Siya na po ay nagdiriwang ng kanyang ika-6 na kaarawan. Hindi natin alam kung ano ang layunin ng Panginoon. Pero isang magandang bagay, ang sabi po ng, sabi pa rin ng Ecclesiastes, doon po sa huling bahagi ng Kabanata 5, talataang 20 ang sabi ron, there is a time to remember. Ano?
At kailangan yung panahon din na ito ay alalahanin natin. Alalahanin ang layunin ng Diyos. Alalahanin kung ano yung talagang layunin ng Diyos. So, ang mensahe ng Diyos ngayong hapon para kay Ana, ang sabi dito, the season to remember. No, ang panahon ng pag-alaala. Actually, kung titingnan po natin ang kasaysayan ng batang ito bago siya isilang, ay naghirap yung kanyang nanay sa pagdadalang tao. Sabihin na natin, kasi hindi naman madali ang magdalang tao, tama ba? Kahit hindi po ako nakaranas magbuntis, alam ko po, kasi may mga anak din kami, alam ko po kung gaano kahirap yung kalagayan ng nagdadalang tao. At higit na mahirap yung kung siya ay isilang. Yung sa panahon ng pagsisilang. Talaga makikita natin doon yung hirap ng nanay. At hindi lang yung nanay, kabahagi din naman dito yung tatay. Tama? At sa panahon na yun, talagang dapat kailan sa sakripisyo ng mga magulang nagkaroon ng isang yana. Dahilan sa paghihirap ni Bilin sa pagdadala ng tao at sa pagsilang sa kanya at kasama kaakibat si Junior, siya na ngayon po ay 6 na taon na. Diba? At yung panahon na yun, na kung saan yung araw ng pagsilang kaya na ay 19 araw na ito. Diba? Sa panahon din ito. Kung kaya po yun po yung ating inaalaala. Inaalaala natin ang kapanganakan ni Yana na bagaman sa kanyang murang taon, alam natin na mayroon pong layunin o may purpose ang Panginoon sa kanya. Lahat naman tayo may layunin ng Diyos, tama ba? Naniniwala ba kayo lahat ng tao ay mayroong layunin ng Diyos? Ang unang layunin niya na yung bigyan tayo ng buhay. Yung bigyan niya tayo ng buhay na kung saan buhay na ganap at kasiyasiyahan para sa Kanya. Kagaya po nung sinasabi, doon po sa talata 20, sabi nito, for he shall not much remember the day of his life because God answered him in the joy of his heart. Para mabigyan ng kagalakan ang puso ng Diyos. At alam niyo po ba yung natatanging layunin ng Diyos kung bakit binigyan tayo ng buhay? Actually, yung pong aklat ng Ecclesiastes, ito po ang kabuuan po nito ay pagpapahalaga dahil ang sabi doon, ang pinakakonteksto nito, lahat ng bagay po ay walang kabuuan. Pero alam natin, ang layunin ng Diyos ang nagtuwid upang ang buhay ng tao ay magkaroon ng kabuluhan. Sabi ko nga po, isa sa purpose ng Diyos sa atin ay magkaroon tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Kagaya niya na, tingnan po ninyo, siya ay malapit sa puso ng Diyos kung kaya naman yung kagalakan ay nakikita sa Kanya. Amen? At naniniwala ba kayo na maging sa atin, mayroon pong isang natatanging layunin ang Diyos kung saan muli mabigyan tayo ng panibagong buhay. Diba? Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Paano mangyayari yun? Ano po? Buhay naman kami. Buhay naman tayo. Yun naman siguro ang nasa sa isip ninyo. Nabuhay naman tayo talaga dahil sa ating mga magulang. Tama po yun. Kaya nga po, binigyan ng pagkakataon ng Diyos na tayo'y mabuhay dahil sa Kanyang layunin. Alam niyo ba, mga minamahal, ang tunay na layunin ng Diyos sa bawat sa atin? Yung hindi tayo mapahamak. Yun yung buhay na kasiyasiya at talagang ganap sa paningin at sa puso ng ating buhay na Diyos. Bakit naman tayo mapapahamak? Kasi mga minamahal, kung titingnan po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng Roma, lahat daw tayo ay makasalanan at wala isa man sa atin ang nakakarating sa kalwalhatian ng Diyos. Naniniwala ba kayo doon? Tayong lahat ng mga tao, bata,
matanda, may ngipin, wala. Yan. Lahat po tayo ay makasalanan. At yun po ang totoo na sinasabi ng Biblia. So, lahat tayo ay makasalanan at wala isa man sa atin na nakarating sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero naroon pa rin yung kanyang purpose. Ano po? Kumbaga, sa ating mga kasalanan, ito'y dapat nating pagbayaran at pag-usahan. Sabi rin ng Biblia sa aklat po ng Roma 6:23, datapwat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Subalit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon at ating tagapagligtas. Dahilan sa ating mga kasalanan, tayo po ay nahiwalay sa Diyos. Sa Biblia po kasi yung kamatayan may dalawang uri. Ano po? Yung unang uri, yung paghiwalay ng ating kaluluwa, espiritu sa ating pisikal na katawan. At ang pangalawang bahagi po nito, o pangalawang bagay na binabanggit sa Biblia tungkol sa kamatayan ay yung pagkahiwalay ng ating kaugnayan sa Diyos. Yun po ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin, na mabigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Kung kaya dumarating ang ganitong panahon upang maalaala natin ang Diyos, ano po? Ang tunay na layunin ng pagkakaroon ng kaarawan upang maalala natin ang Diyos. Sino bang nagbigay kay Hana? Sa kanyang mga magulang at sa kanyang mga mahal sa buhay. Di ba ang Diyos? Yan. Hindi lang naman dahil pinagsarapan siya ng mag-asawa, kundi dahilan sa layunin ng Diyos. Yun po ang katotohanan. Nang layunin ng Diyos, mabigyan tayo ng buhay kasi sa Kanya. Dahilan yun po ang tunay na layunin ng Diyos. Ano po? Sabi ko nga kanina, lahat po ay nahiwalay dahilan sa kasalanan. Namatay dahilan sa kasalanan sapagkat yun po ang parusa. No? Yun ang parusa, pero hindi po tayo nanatili doon sa parusang yun. Kundi yung tunay na layunin ng Diyos na dapat nating alalahanin sa ganitong pagkakataon na binigyan tayo ng buhay, binigyan ng panibagong pagsilang upang maranasan natin ang layunin at pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ulitin ko po yung sinasabi ng Biblia sa aklat ng Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon at ating tagapagligtas. Anyway, gusto ko sabihin sa inyo talaga, tayo pong lahat ay hindi ligtas sa parusa. Kaya lang, kung papansinin po natin at pag-aaralan natin ng panahon, na kapag dumarating ang ganitong sitwasyon, kagaya ng Ayana, alam ko naman po, kayo naman ay nagdiriwag din ng inyong kaarawan, Ayan. Nagdiriwag din ba kayo ng inyong birthday? Ha? O, tama. Nagdiriwag din kayo ng birthday. Naalala ba ninyo kung bakit may birthday kayo? Ha? Naalala ba ninyo kung bakit may birthday kayo? Dahil yun yung panahon upang alalahanin natin ang purpose ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yun yung layunin, o yun yung tunay na layunin kung bakit mayroon tayong kaarawan. At magandang pinag-araos natin ang kaarawan, yung pagsilang niya sa laman, yung pagsilang ninyo sa laman, maganda po yan, naalalahanin ninyo na mayroong layunin ang Diyos. Ano ang layunin ng Diyos? Na kung saan, hindi lang yung kaarawang pisikal ang maranasan natin, kundi maranasan din natin yung kaarawang espiritual. Na kung saan, ito po'y nakapokus, o ito'y nakatingin, o ito'y nakatanaw sa tunay na layunin ng Panginoon kung bakit tayo isinilang. Kaunawanan ninyo. Bakit tayo nagdaraos ng kaarawan? Dahilan sa layunin ng Diyos. Ano ang layunin ng Diyos? Yung tayo magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya sa pamamagitan ng karanasan na tayo'y muling isilang. Ano po? Gusto ko pong sabihin sa inyo na yung pong pagsilang na muli sa wikang English ay born again. So, gusto ko pong
ipaliwanag din sa inyo at ipaalam na ang born again po ay hindi relihiyon. Hindi po ito isang samahan, hindi rin po ito isang asosasyon, kundi ito po ay isang karanasan. Kaya kami po na tinatawag ng mga born again, hindi po kami nangangakit sa relihiyon at sapagkat hindi naman kami lumipat ng relihiyon. Po, hindi po kami lumipat ng relihiyon. Kami po ay nakaranas muli nakaranas na isilang na muli at yun po ay pinagdiriwang din namin. Now, kayo po ba? Gusto niyo ba magkaroon ng dalawang pagdiriwang ng inyong karawan? Simple lang, ipanganak kayong muli. Paano nga ipapanganak ng muli? Naalala ko po yung sinabi nung guro doon sa ating Panginoon Jesus, nung siya po ay nag-ministeryo. Sabi ng isang guro, nung Nicodemo, lumapit siya sa ating Panginoon. Sabi niya, paano po ba ako mapaghaharian ng Diyos? Sabi ng Panginoon ay, sabi ng ating Panginoon Kristo, malibang ang tao ay ipanganak na muli, hindi siya mapaghaharian ng Diyos. Sabi ni hindi. Ang ipinanganak sa laman ay laman at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. So isang karanasan na may panganak na muli ang ating sa Panginoon dahil sa ating mga kasalanan. Paano nga ba ang gagawin? Simple lang mga minamahal. Maranasan natin na makita natin ang ating sarili na kailangan natin ng Diyos. Sabi ko nga po, hindi tayo mapapalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga sarili nating pagsisikap. Hindi tayo mapapalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga ginagawa natin, kundi mapapalapit lang tayo sa Diyos kung kinilala natin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Sabi nga po ng Juan 14:6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sino man ang makaparoon sa Ama maliban sa akin. Si Kristo lang po, ang daan. Siya lang makapagbibigay ng panibagong kapanganakan sapagkat siya po ang mayroong layunin kung bakit tayo ay isinila. Amen? Naintindihan na po ba natin na dapat nating gawin? Sabi ng Panginoon, narito ako sa labas ng pintuan at kumakatok. Kung ako inyong bubuksan, ako ay papasok. Pero sabi nga natin kanina, lahat tayo ay naging makasalanan. At nangangailangan ng kapatawaran. Pero alam natin, ang Diyos po natin, talagang tunay ang kanyang layunin. Sa bawat isa sa atin, tayo po yung makakabalik ng inyong karunihan. Ano bang kasamaan, ano bang kasalanan, ano man yung mga nagawa natin hindi nakalugod sa Diyos, hindi po tinitingnan ng Diyos niya. Ang tinitingnan ng Diyos, yung mga nakalipas, alisin natin at harapin natin yung panibagong bukas na kapiling ang Diyos. So kung titingnan po natin, binayaran na ng Diyos yung mga kasalanan na yan. Binayaran sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga po, sabi niya sa Juan 3:6, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino ang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon buhay na walang hanggan. Simple lang. Bukod sa kilalanin ang kasalanan, anyayahan siya tanggapin sa ating puso, nararapat din na siya ay ating sampalatayanan. May pananampalataya pa kayo? Yun ang tanong, mga bata, meron ba kayong pananampalataya? Oo, lahat naman meron pananampalataya. Wala pa akong tinanong na nagsabi sa akin na wala. Sa dami na po, sa tagal ko na nangangaral ng salita ng Diyos, wala pa akong narinig na nagsabing wala. Totoo naman, dahil ang sabi po ng Biblia sa Aklat ng Santiago 2:19, sumasampalataya ka, hindi ba? Mabuti iyan, kahit ang mga diablo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Kahit ang mga demonyo sumasampalataya rin, nanginginig pa. Hindi makita sa kanila
yung pagrespeto dun sa kanilang pinananampalatayanan. Hanggang ngayon nabubuhay pa sa kasalanan. Kaya po ang pangako ng Diyos, kung kikilalanin natin ang ating sarili na tayo makasalanan, tayo magkaroon ng panibagong relasyon sa Kanya upang makatiyak tayo na tayo ay ligtas at upang masabi na tayo ay totoong anak ng Diyos. Sa ating muling pagkasilang, doon ibinabalik ang relasyon at doon natin mararanasan na tayo ay magiging totoong anak ng Diyos. Maraming nagsasabi, sila man daw ay anak ng Diyos. Suriin po ninyo ang inyong sarili at patunayan ninyo. Sapagkat ang sabi ng Biblia, sa aklat po ng Hebreo, hindi lahat ay anak ng Diyos. So, hindi lahat ay anak ng Diyos. At sabi rin po, sapagkat ang tunay na mga anak ng Diyos ay yung mga tao lang na sumusunod sa Kanya. Yung mga tao na tumanggap sa Kanya, mayroong pananampalataya at nagsisi ng Kanya kasalanan. Yun po yung tunay na anak ng Diyos. Ano po? Yan. So isang bagay po ang nais iparating sa inyo ng salita ng Diyos. Alalahanin natin ang ating buhay nang tayo ay isilang at alalahanin din natin yung layunin ng Diyos o yung purpose ng Diyos sa atin kung bakit tayo ay isinilang. Isinilang tayo upang makita natin ang liwanag at makita natin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Binigyan tayo ng pagkakataon upang makilala natin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Sapagkat yun po ang kanyang layunin. Sa pagdiriwang na ito ng arawan ni Yana, nawa po, maalaala ninyo na mayroong layunin ng Diyos sa inyo. Ang layunin ay mabigyan tayo ng isang panibagong buhay, buhay na kasiyasiya at talagang ganang sa Kanya. Maraming salamat po. Tayo po'y mag-pray na lalangin. Sama ko na ba yung prayer kay Yana? Sige po. Kayo po ay tumayo at tayo po ay magpapasalamat sa Diyos. Tapos ipag-pray po natin si Yana. Mamaya na yung inyong wish kay Yana, no? Yan. Po, samahan ninyo akong manalangin. Panginoong Diyos, salamat sa iyong mga salita na aming narinig na kung saan ipinakita mo kung ano ang kahalagahan ng pagdiriwang ng karawan. Subalit, ipinakita mo rin, Panginoon, na ang pagdiriwang pala ng iyong karawan, ng aming karawan, ay upang makalaala namin, Diyos, ang iyong tunay na layunin sa bawat isa sa amin. Na kung saan hindi mo kami nais mapahamak sapagkat kami naging makasalanan, hindi mo nais kami, Panginoon, na mapalayo sa iyo sapagkat kami iniibig mo, hindi mo nais, Panginoon, na kami ay magdusa doon sa dagat-dagatang apoy sapagkat kami, Panginoon, ay mahal mo at nais na kaming makasama dyan sa iyong kaharian. Kaya naman sa oras na ito, Diyos, naniniwala kami na may ginawa ka sa bawat sa amin. At naniniwala rin kami, Panginoon, na naintindihan na unawaan namin ang layunin mo sa bawat sa amin. Kaya naman, pinasasalamatan ka namin sapagkat alam namin na kayo yung Diyos nagagawa at kikilos sa aming mga puso. Maging kay Yana, Panginoon, itaas po natin ang ating kamay at ito natin kay Yana. Ipinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon, si Yana sa kanyang ika-6 na taong ito, Panginoon, na kanyang ipinagdiriwang. Alam namin, Panginoon, na marami pang araw, marami pang linggo, marami pang buwan, marami pang taon ang dadaanan ni Yana, Panginoon. Kaya naman, itinadalangin namin, O Diyos, ang patuloy na pagsama mo sa Kanya. Maranasan niya, O Diyos, ang iyong pagmamahal at pag-ibig. Maranasan niya ang iyong pagkalinga. Maranasan din niya, Panginoon, ang iyong pag-iingat upang sa bawat bahagi ng kanyang buhay, Panginoon,
naroon na ikaw yung nagbibigay ng proteksyon upang hindi makagawa ang anumang sakuna, hindi makagawa ang anumang karamdaman, hindi makagawa ang anumang gawa ng kaaway, bagkus Panginoon yung kagalakan at kapayapaan, Panginoon, sa kanyang puso ang patuloy niyang maranasan. Alam namin, Panginoon, na kayong gagabay, kayong mag-iingat, at kayo rin ang patuloy na magpapala kaya na hanggang sa kanyang paglaki. Hanggang sa Espiritu o Diyos, sapagkat naniniwala kami, ang batang ito'y tinawag mo para sa iyong layunin. Kaya naman sa hapong ito, itinatas namin at pinagpapala ang batang ito at kinikilala o Diyos na kayo ang patuloy na gagawa sa Kanya. Dalangin din namin maayos na kalusugan, maayos na pangangatawan, maayos, Panginoon, na buhay ang Kanyang mararanasan. At sa Kanyang paglaki o Diyos, sasamahan mo po siya at gagabayan sa paglakad sa matuwid na landasin na ikaw, Diyos, yung kanyang kasama. Salamat, Panginoon. Ipinagkakatiwala namin sa iyong batang ito sapagkat naniniwala kami, mahal mo ang batang ito, Diyos. Ganon din, aming tinatalaga, Panginoon, ang buhay ng batang ito sa iyo na kayong Diyos na kanyang maging Panginoon at kanyang maging tagapagligtas sa kanyang buhay. Salamat, Panginoon. Kinikilala rin namin maging sa buhay ng kanyang buong pamilya, sa kanyang mga magulang, sa kanyang ina, sa kanyang ama, sa kanyang lula, sa kanyang mga mahal sa buhay. Diyos, ang dalangin namin, kayo po ang patuloy na magpala sa bawat isa sa kanila. Gamitin mo po sila bilang instrumento ng lahat ng bagay ng pagpapala sa batang ito, Diyos. Salamat, Panginoon, sa hapon ito, itinataas ka namin, pinapupurihan ka namin, at patuloy namin niluluwalhati ang iyong pangalan sa pamamagitan ng makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Makakaupo na po tayo. Maraming salamat. Maganda boses niya. Kaya ako lang. Ha? Parang birthday ko rin kasi. Nagtamuna na.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday! Happy birthday! 13 seconds. Oh, aba na rin yun. Oh, kaya niyo yun, dali. O, Panginoon, 13 seconds, point 37. Sino susunod? 38. Oh, 30. Sino pa? Inhale muna, inhale. Inhale muna. Inhale. Inhale. Happy birthday, Naputol. 6.69 seconds. Sino pa? Oh, si Kylie pa rin ang mataas. 13.37. Ikaw kayong dalawa. Dami. Yan ka na, dali. Dili, kaya niya yan. Kasi Malo nandito. Malo. Ang malaki ang premyo, malaki. Malaki ang premyo, sige na. Dali, malaki ang premyo. Tatalino pa rito ka. O, tatalino, ikaw. O, dyan na lang kayo sa inyo upuan. Dali, o. Game, tayo. Ang premyo to, mayroong pencil with laser, tapos may magic ruler. Yan. Diba? Oh, ganda. Magic. O, dali na. Sali na, ito na, Mike. O, dali. Okay, sino? Dali dito, dali dito. Wala pang natatalo sa iyo. Dito sa lang. Yan na yain. Ayan. Yan, oh, may challenger tayo. Yan. Happy birthday lang na. Ganda na yan, parang si Ana. 1, 2, get set, go! Happy birthday, Juliana! Ah, 14. Talo na si Kylie. 14.9! Lamang. Talo na si Kylie, ha? Ay, ma'am. O, sino? Challenge. Challenge! Pogi, ano ka rito? Dali. Dali, ikaw, dali. Dali. Oh. 14.9. Kain mo yan, 15. Dali, ha? Wait lang. 1, 2, get set, go! Juliana! Ano ang paboritong pagkain ni Juliana? Lagi ka na.
pansit ano? Pansit! Tama si Yay! Anong klaseng pansit? Nanalo din. Tama si Kylie, pansit. Oy, anong pansit? Anong pansit ang gusto niya? Ito ang gusto niya eh. Sinabi niya rin ng umaga, sabi ko, pansit ka pa. So, pagkain, kulay, ano pa ba? Ano Purito, sino ang best friend niya dito sa Troso? Ah, siya nanalo. Iba naman? Iba naman, hindi si Kylie. Hindi, si Kylie lagi niya kasama yan. Pero, di siya yung best friend niya. Sino ba? Si John. Si Rai, hindi rin. Maraming kaibigan si Liana, pero meron siyang sinabi na rin ng umaga na isang kaibigan niya. Kaya naman natin kaibigan niya, pero meron siyang sinabi. Sige, sige. Teyang is correct! Teyang, sabi niya nila kayo paborito niya kaibigan si Teyang. Nasaan si Teyang? Wala si Teyang. Hindi, anong gusto mo? Pencil roller? Pencil or magic roller? Oy, bebe, halika dito. O sige, yan pa ba yun? Yung paborito na yan. Ito naman. Ano ang gusto niya na sa kanyang paglaki? Tanong na yung umaga yan. Kali ko na naman. Ito naman. Yun ang bebe. Ano yung gusto niya na sa kanyang paglaki? Sino no? Maging sino ka man. Maging teacher, ayun ang waka ni Nono. Gusto ni Kylie. Taas ni Kylie kasi siya na pala. Gusto niya na maging teacher daw. Yun ang sabi niya lang kayo ng umaga. Ayaw mo na maging ruler. Matik yan. Ayaw ng magic. Ayaw ng magic. So, meron pang tanong dito na naman, sino ang paboritong Bible character ni Juliana? Bible character. Pag sinabi ang Bible character, yung tauhan sa Bible. Nasa Bible ay hindi kahit yan, wala ako sa Bible. Hindi naman yung mga tao sa Bible. Petro, Juan, Judas, etc. Sige. Ito daw po. Jesus. Natarinig niya, si Jesus, tama si Jam. Ang sabi ng Juliana, si Jesus daw ang paborito niya. Bible ka. Ano gusto mo? Bakit po daw? Yan, merong isang tanong na lang. Ayun, meron isang tanong dito. Natanong kay Juliana, kung sinong tao ito sa troso ang gusto niya laging kasama. Pamisa. Tama at mano, pero si ano, kung ano ay panalo si Ninay.
Mamita, yun ang sabi ng Juliana. Gusto niyo ako kasama sa Mamita. Alam niyo po ba, nung umuwi kami ng Bulacan, si Juliana, ay laging bit-bit o akap-akap yung damit ni Mamita. Ewan kung ano yung amoy ng damit ni Mamita ngayon. Bibi, ano amoy yung damit ni Mamita? Hindi niya raw alam. So, lagi niyang akap-akap. Nakita nga namin sa CCTV sa kusina. Hindi na yun ako na. Gusto mo magic cooler? Wow. O sige na, paipit tayo ng upuan. Maglalaro tayo ng keep through. Kailangan tulad po natin ang kali ang may ipa. Happy birthday. Yan na. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tuwag ka lang sa tuwag ka lang sa kali. Wala, hindi kayo alisan natin sa upuan. Okay. Ito na. Habang umikot, dapat ay sumasayaw. Sayaw. To you. Happy birthday to you. Birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayun o, sa likod. Ay, po. Ay, po. Tagalan ka po ha. Sayang, Bibin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. So happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sayo naman kayo. Sayaw.
Ingat lang. Tanggalan. Dalawang magpapasigaw. Galing. May pambaho na bukas na Lunes. Ikaw natin, pagpapinggan tuntong sa kaisa sa'yo, ano? Kapag may tuntong, pipili kayo. Hindi mo na kapag may tuntong. Ilan na ako nila? Dapat? Masarap. Halika na yan. Yan na lang yan.
Tatanong ka, Tagay mo mula. ano ang paboritong pagkain ni Juliana? Lagi ka na. Pansit ano? Pansit! Tama si Yay! Anong klaseng pansit? Nanalo din. Tama si Kylie, pansit. Oy, anong pansit? Anong pansit ang gusto niya? Ito ang gusto niya eh. Sinabi niya kayo ng umaga, sabi ko, pansit kayo po, pansit lang. So, pagkain, kulay, ano pa ba? Ano Purito, o sino ang best friend niya dito sa Troso? Ah, siya nanalo. Iba naman? Iba naman, hindi si Kelly. Hindi, si Kylie lagi niya kasama yan. Pero, di siya yung best friend niya. Sino ba? Si John. Si Rai, hindi rin. Maraming kaibigan si Diana, pero meron siyang sinabi na rin ng umaga na isang kaibigan niya. Kayo naman natin kaibigan niya, pero meron siyang sinabi. Sige, sige. Teyang is correct! Teyang, sabi naman kayo paborito niya kaibigan si Teyang. Nasaan si Teyang? Wala si Teyang. Baby, anong gusto mo? Pencil, ruler? Pencil or magic ruler? Oy, bebe, halika dito. O sige, yan pa ba yun? Yung paborito na yan. Color. Ito naman. Ano ang gusto niya na sa kanyang paglaki? Tanong na yung umaga yan. Kali ko na naman. Ito naman. Yun ang bebe. Ano kung yung gusto niya na sa kanyang paglaki? Sino no? Maging sino ka man. Maging teacher ay yun ang uwaga ni Nono. Gusto ni Kylie. Sa SK Kylie kasi siya na pala. Gusto niya na maging teacher daw. Yun ang sabi niya lang kayo ng umaga. Ayaw mo ng magic ruler. Magic yan. Ayaw ng magic. Ayaw ng magic. So, meron pang tanong dito na naman, sino ang paboritong Bible character ni Juliana? Bible character. Pag sinabi ang Bible character, yung tauhan sa Bible. Nasa Bible ay hindi kahit yan, wala ako sa Bible. Kasi, dito ba yung mga tao sa Bible? Pedro, si Juan, si Judas, etc. Sige. At daw po. Jesus? Natarinig niya, si Jesus, tama si Jam. Ang sabi ng Juliana, si Jesus daw ang paborito niya. Bible ka. Ano gusto mo? Magic ruler? Yan, merong isang tanong na lang. Ayun, meron isang tanong dito. Natanong kay Juliana, kung sinong tao dito sa Troso ang gusto niya laging kasama. Pamisa.
Tama at mali, pero si ano, kumuha ng mic. Panalo si Ninay. Mamita, yun ang sabi ng Juliana. Gusto niyo ako kasama sa Mamita. Alam niyo po ba, nung umuwi kami ng Bulacan, si Juliana, ay laging bit-bit o akap-akap yung damit ni Mamita. Ewan kung ano yung amoy yung damit ni Mamita na yun. Bibi, ano amoy yung damit ni Mamita? Hindi niya raw alam. So, lagi niyang akap-akap. Nakita nga namin sa CCTV sa kusina. Hindi na yung ako man na. Gusto mo magic cooler? Wow. O sige na, paipit tayo ng upuan. Maglalaro tayo ng keep through. Okay, hatak, hatak. Hatak. Okay. Hindi nga tumagal. Hindi nga tumagal. Hindi tumagal, Bratid. Hindi tumagal. Brother Jason, meron na tayong ano yun, dalawang. Meron tayo rin. Dito pa ako. Shh! Pinakaya. Okay, Pinakalma ng aso. Buti hindi na tapon. Asa na iba? Laki, Pastor. Ipa. Oh, ipa.